welcome po sa ating lahat. Welcome po sa lahat ng members ng Living Word at maging po sa mga bisita. Ako po ay kasama sa bisita, kaya hindi ko po kilala kung sino mga bisita. So, welcome po sa ating lahat sa worship ng Living Word Gospel Church. Kala ko, katulad tayo ng sa Acts, unang simbahan, walang kuryente at walang kung ano man na magsisimba. Pero itinulot po ng Diyos na magkakuryente. So, blessed morning po sa lahat. Ako po ay si Brother Dong. Ako po ay kabilang sa The Evangelical Church of Aldana sa Ruwais, UAE. Ako po ay husband ni Sis Cha at ako po ay naimbitahan ni Pastor Bien para mag-share ng gospel ngayong umaga. So, malaking blessing po sa akin na nakakita ng church si Mama at si Mrs. na faithful sa pag-proclaim ng gospel. So, let us turn our Bible or Bible apps sa mga mas bata sa Acts 16, 11 to 15. Acts 16, 11 to 15. Babasahin ko po para sa atin. Acts 16, 11 to 15. This is the word of the Lord. So setting sail from Troas, we made a direct voyage to Samothrace, and the following day to Neapolis, and from there to Philippi, which is a leading city of the district of Macedonia and a Roman colony. We remained in this city some days, and on the Sabbath day we went outside the gate to the riverside, where we supposed there was a place of prayer. And we sat down and spoke to the women and who had come together. One who heard of us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods, who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul, and after she was baptized and her household as well, she urged us, saying, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay." And she prevailed upon us. Tayo po ay manalangin. Amang banal sa makapangyarihan sa lahat, kayo po ang mag-preach sa mga members ng church na ito ng preaching na mas mainam at mas maganda pa sa aking nakayanan, Father God. Kayo po ang mag-touch sa kanila ng wisdom na galing sa inyong salita at paluguin niyo po ang simbahan ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Book of Acts po ay sinulat ni Luke na sumulat din po ng Gospel of Luke. At ito po ang record ng paglabas ng Gospel from Jerusalem into Judea, into Samaria, then out into the known world. Yun po ang Roman Empire noong panahon na yun. Yung buong mundo, known world, ay ang Roman Empire. So ang gospel po ay ang kapanganakan, buhay, kamatayan, muling pagkabuhay, at pag-akyat ni Jesus sa langit na nangyari sa Israel sa context ng religion ng mga Jews. Ngunit, ang gospel po ay ibinigay ni Jesus hindi lamang para sa lugar ng Israel. Hindi lamang para sa lugar ng Israel, kundi para sa lahat ng bayan. Para sa buong mundo. Ang nabanggit ni Jesus na scope ng gospel sa Matthew 28:19 ay, "Go therefore and make disciples of all nations." So yun po ang scope. At sa Acts po, o mga gawa, po natin mababasa kung paano lumabas mula sa Israel patungo sa iba't ibang lugar ang gospel. So, madami po ang niligtas ng Diyos sa Pentecost. Nung bumaba po yung banal na spirito sa pamamagitan ng sermon ni Peter. At agad lumago ang Jerusalem Church. At napakalat ng gusto ang gospel sa buong Jerusalem. At ang sabi ng council ng Sanhedrin nung hinuri nila si Pedro sa Acts 5:27 to 32, ito po yung nakasulat. Acts 5:27 to 32. "And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest questioned them." Tinanong po si Pedro ng
ng mga high priest, saying, "We strictly charge you not to teach." Kayo ay inutusan namin huwag magturo in this name, sa name po ni Jesus. Yet here you have filled Jerusalem with your teaching. So pinuno po nila Pedro ng gospel ang buong Jerusalem. And you intend to bring this man's blood upon us. So kasama po sa preaching ni Peter na yung mga Hudyo ang nagpako sa kanilang sariling Messiah. But Peter and the apostles answered, "We must obey God. Susundin namin ang Diyos rather than men, at hindi namin susundin ang tao. The God of our fathers raised Jesus, whom you killed, hanging him on a tree." So yun po sinabi ni Pedro, na tinaas ng Diyos si Jesus at pinatay niyo siya. The God of our Father raised Jesus, yun yung pinatay niyo sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. God exalted him at his right hand as leader and Savior to give repentance to Israel and forgiveness of sin. So, sinasabi po ni Pedro na nangyari lahat ng ito para itaas ng Diyos bilang leader at tagapagligtas si Jesus para sa pagbabago, pagtalikod sa kasalanan at sa pagpapatawad sa kasalanan. Ang sinasabi ni Pedro sa verse 32, "And we are witnesses to these things, and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him." So yung sinasabi sa Acts 5:27 to 32. In short, napuno nila ng gospel ang buong city ng Jerusalem. So ang unang labas naman po ni Paul, yung si Paul o kaya si Saul ay ang unang labas ni Paul ay sa Book of Acts nung ginawa siyang basahan ni Stephen sa debate. So hindi po masyadong obvious pero ito po ay nakasulat sa Acts 6 verses 8 to 10. Ito pong sinasabi, "And Stephen, full of grace and power, was doing great wonders and signs among the people. Then some of those who belonged to the synagogue of freedmen, as it was called, and Cyrenians, and of the Alexandrians, and of those from Cilicia and Asia, rose up and disputed with Stephen." Nakipagdebate po sila kay Stephen. "But they could not withstand the wisdom and the spirit with which he was speaking." So hindi man po obvious, si Paul po ay kasama sa mga taga-Cilicia. Si Paul po ay kasama dahil siya po ay galing sa Tarsus of Cilicia. So nandun po si Paul na nakikipagdebate kay Stephen. So naipahuli at naipapatay ni Saul na at ng kanyang mga kasama si Stephen on false accusation of blasphemy. Tapos, sinulsulan nila ang lahat ng mga tao para kaladkarin si Stephen papunta sa Sanhedrin. So hinatulan si Stephen ng kamatayan at si Saul ang nag-supervise. Si Paul ang nagsigurado na may execute si Stephen. Pagkatapos po noon, inusig ni Saul or Paul ang church at kumalat ang mga believers at umabot ang gospel sa Samaria. So, galit man si Saul sa gospel, galit man siya sa gospel na pinatay niya si Stephen, ngunit iba ang plano sa kanya ng Diyos. Iba ang plano sa kanya ni Jesus. Dahil on the way pa Damascus, para i-persecute niya ang mga Christian doon, nilampaso siya ni Jesus. Hindi sa debate, literal na nilampaso ni Jesus si Paul. Ito ang nakasulat sa Acts 9, verses 3 to 6. Acts 9, 3 to 6 ang sinasabi dito, "Now as he went," ito po si Paul,
Now as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him. And falling to the ground, he heard the voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? At ano sagot ni Paul? And he said, Who are you, Lord? Sino ka, Panginoon? Tama, di ba? Ngayon, tama na ang sagot ni Paul. And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. But rise and enter the city, and you will be told what you are to do. Dati, nakipagdebate pa si Paul. Ngayon, sumunod na lang si Paul na pumasok sa city at hintayin mo kung ano ipapagawa ko sa iyo. At mula ng panahon na yun, si Saul, na ngayon ay Paul, ay naging masugid na tagapangaral ng gospel. At siya ay inihiwalay ni Jesus para sa purpose na abutin ng gospel ang mga Gentiles. Ang ating pong passage na pag-aaralan ay kasama sa second missionary journey ni Paul, kung saan first time na nakaabot ang gospel sa tinatawag nating Europe ngayon, pero noong panahon na yun, ang tawag doon ay Macedonia. So ang title po natin is Christian Life, di ba? Simple, Christian Life. And this is our main idea. We who have heard the gospel, we who have heard and believe the gospel ought to live the gospel among other believers. So tayo po na mga nakarinig at sumampalataya sa gospel ay dapat na ipamuhay ang gospel na kasama ang mga kapatiran. So ang ating po prayer na maintindihan o ma-remind po tayo sa mga basic na bagay sa pamumuhay ng isang Christian na consequence ng ating paghawak at pagsunod sa magandang balita o sa gospel ni Jesus Christ. Our 3 points. 1 is we heard the gospel. 2 is we believe the gospel. 3 is we are living the gospel together. So, turn back to Acts 16. So we heard the gospel. Point number 1, we heard the gospel. Acts 16, 11 to 12 says, So setting sail from Troas, we made a direct voyage to Samothrace, and following day to Neapolis, and from there to Philippi, which is a leading city of the district of Macedonia and a Roman colony. So we remained in the city some days. So ano pong mababasa natin? Ang nabasa po natin ay yung biyahe lamang ni Paul mula sa Asia papuntang Europe. So believers are sent to proclaim the gospel. Yung mga mananampalataya po yung pinapadala para mag-proclaim ng gospel. Yun po ang design ng Diyos. At sa ating passage, ito ang binigay ng Diyos na trabaho kay Paul para abutin ng gospel ang mga Gentiles. Sa unang missionary journey ni Paul, siya ay umikot lamang sa loob ng ng paligid ng Galatia, at ang mga niniwala ay tinipon ni Paul bilang church sa lugar na siya ay nagturo ng gospel. So nag-proclaim si Paul ng gospel at tinipon niya ang mga believers at yun ang church. At siya ay under the direction of the Holy Spirit. At sa ating pasahe na second missionary journey ni Paul, ay dinaanan niya muli ang mga churches na naitayo niya, no? First missionary journey niya sa Asia. At pinagbawalan siya magmisyon sa Asia at sa Bithynia. So yung Asia ng panahon na yun is yung northern part ng Asia na ngayon. Okay? So, pinagbawalan siya ng Holy Spirit na magsalita sa Asia at saka sa Bithynia. At binigyan si Paul ng direction patungong Europe. Okay? So, dito nga sa ating pasahe, nakita natin na tumigil sila sa Philippi at inalap nila ang buong city. So, estranghero po si Paul nung dumating siya sa Europe. Hindi po nila alam yung lugar na yan. So, obvious man po sa ating pasahe, pero kailangan natin makuha na si Paul ay nanghahawak sa gospel. Believer si Paul.
naniniwala sa kanyang mensahe, kaya siya ipinadala ng Diyos para ipalaganap ang gospel. So, only someone who knows the gospel can bring the gospel. Di ba? Basic po siya. Kung sino nakakaalam ng gospel, siya lamang po ang makakapagdala ng gospel. Ang mga nakakaalam at nakakaunawa ng gospel ang makakapagdala ng gospel sa ibang tao. So, at ito po ang mahalagang tanong sa bawat isa sa atin. Dito, alam ba natin ang ebanghelyo o gospel o magandang balita, good news? So basic siya na tanong, pero hopefully alam natin lahat. So meron po ba tayong gumagana na kaunawaan sa magandang balita ni Jesus? Kaya po ba natin ilagay sa pananalita ang gospel para maintindihan ng iba? Kaya po ba natin ipaliwanag ang gospel na ating na-share kung sakaling may magtanong sa atin, may mag-question sa ating mga salings na sabihan, di ba? Kaya po ba natin? So, hindi man natin kayang gawin ang lahat ng ito, brothers and sisters. Simulan po natin sa nalalaman natin. Simulan po natin kung ano ang kaya natin gawin. So, Acts 16:13, tingnan niyo po ang yung Bible, Acts 16:13, and on the Sabbath day, we went outside the gate to the riverside, where we supposed there was a place of prayer, and we sat down and spoke to the women who had come together. So we can observe from this passage that they spoke the gospel. So we can observe from this passage, they spoke of the gospel. So ito po isang magandang punto na the gospel is to be spoken of. Preached, explained, and discussed. So it is a must for Paul that he speaks to the people about the gospel. So must po, kailangan po ni Paul na sabihin sa mga tao ang gospel. Ang gospel po ay pahayag ng mga gawa ni Jesus, ang mga benefits na para sa atin, at papaano natin ito makukuha. Tandaan po natin, hindi po magigets ng tao ang gospel dahil sa ating good works. Kailangan po natin itong i-share sa kanila sa pamamagitan ng mga salita. Sinasabi po sa kapwa-tao ang gospel para ito ay maintindihan. Nung sila po ay pumunta sa tabing ilog, kinausap nila tungkol sa gospel ang mga kababaihan. Ayon po sa mga nag-aral ng history at sitwasyon nung panahon ni Paul, maaaring kukonti ang mga Jews o walang Jews sa Pilipay. So maaaring walang Hudyo sa Pilipay. Paano po nasabi yun? Kung may enough population ng Jews, ang pupuntahan ni Paul ay ang synagogue. Okay? Kung wala pong enough number ng Jews, ang nakaugalian nila ay magtipon sa tabing ilog. At doon mag-usap tungkol sa Old Testament. At ang nanatnan ni Paul sa tabing ilog ay mga babae lamang. At walang ni isang lalaki. So ang strategy ni Paul sa pag-preach at pag-teach ng gospel ay pagpasok niya po sa isang lugar, ang unang niyang pupuntahan ay ang synagogue. Bakit po? Dahil sila, yung mga Hudyo at mga Gentile na dumadalos sa synagogue ay may working knowledge sa tinatawag na Old Testament. Ang gospel po ni Jesus ay kasagutan sa tinuturong Messiah ng Old Testament. May dugtong po yung Old at New Testament. Hindi po sila magkahiwalay. Yan po ang claim ni Jesus na siya ang Messiah. Yan ang tinuturo ni Paul, ipinapaliwanag ni Paul, at ang punto ni Paul sa lahat ng diskusyon. Kaya nga po nung walang synagogue, ang mga kaunting may alam sa Old Testament at Judaism ay maaaring nagtitipon sa tabing ilog. Kaya pumunta sila Paul at natagpuan nila sa tabing ilog ang mga kababaihan. Another obvious observation is God sent someone to reach us with the gospel. So katulad po nung nakita natin sa verse, meron din po sinend para sa atin
na nagdala sa atin ng gospel. So para sa mga kababayan ng tagpuan ni Paul sa Philippi, God the Holy Spirit instructed Paul and his company to go to Philippi for the purpose of reaching people with the gospel. It is the same for everyone who believes Jesus Christ as his Lord and Savior today. So ganun din po ang model para sa atin. Lahat po tayong naniwala at nanampalataya ay tumanggap ng gospel sa pamamagitan ng mga tao pinadala ng Diyos sa ating buhay. Ang ating faith ay hindi atin lamang. Umabot ito sa atin sa katapatan ng madaming tao na mahal si Jesus na nauna sa atin sa mahigit na 2,000 years. So, baka may nagsasawa na sa inyo sa paulit-ulit na gospel na lang ang i-discuss ni Pastor Bien, taas ang kamay. So, okay po yan kung ang dahilan ay madami na kayo alam sa gospel. At kung may sapat na talaga tayong kaalaman sa gospel, dapat tinutulungan natin si Pastor Bien na ipaliwanag ang gospel. Intindihin po natin na si Pastor Bien ang pinadala ng Diyos to reach and teach and preach to the living word, Gospel Church, for the Princesa. So siya po yung instrumento ng Diyos. At hindi po nagtatapos doon. Tayo po na mga nakaalam na din ng gospel, tayo na nakaalam at tinanggap ang gospel, naranasan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, ay pinadadala din ng Diyos na ipakalat ang magandang balita sa ating mga kakilala, kaibigan, kapamilya, at mga mahal sa buhay. So puntahan po natin sa Matthew 28, 18-20. Ito po ang utos. Matthew 28, 18-20. And Jesus came and said to them, all authority, lahat daw ng kapangyarihan at otoridad in heaven and on the earth has been given to me. Lahat ng authority binigay na kay Jesus. At sinasabi ni Jesus 19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Yan po ang Great Commission. Yan po ang design at utos ng Diyos. Yan din po ang reason that we, like those in Philippi, have heard the gospel. Kaya po, narinig natin at umabot sa atin ang gospel dahil sa mga taong pinadala na Diyos. So point number 2, we believe the gospel. Naniwala po tayo at tinanggap natin ang gospel. Acts 16:14 says, one who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods, who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. So, what was done by the Lord? Ano po yung ginawa ng Panginoon? Ang sinasabi po sa ating pasahis, the Lord opened her heart. Ang Panginoon po ang nagbukas ng kanyang puso. So, that is the truth. That it is the Lord who opens the heart of the people to believe the gospel. Ang tunay na pananampalataya o genuine faith ay ang pagkarinig ng tamang gospel at pagbubukas ng Diyos sa puso ng para yakapin ito. Para yakapin ang gospel message. So, ganun po ang ginawa ng Diyos kay Lydia, maging sa lahat ng mga naniwala sa gospel ni Jesus Christ. So, Lydia was described as a worshiper of God. Sila po ay hindi Mahudyo. Yung worshiper of God. Sila po ay hindi Mahudyo, bagkus sila po ay mga Gentiles na naniwala sa Diyos ng Israel.
So may mga nagtutuloy po sa mga worshiper of God para maging ganap na Jew. So parang ito yung staging parang ano yung tawag dyan, probationary. Pag gusto mo maging Hudyo, mag-worshiper of God ka muna, o kaya God-fearer. So yun po, may mga nagtutuloy po sa mga worshiper of God na maging ganap na Jew at mapasailalim sa religion ng Judaism sa pamamagitan ng proseso na proselytization. So pagiging proselyte, yun po yung proseso ng pagiging Jew. Pero madami din po ang nagsistay sa status na worshiper of God at kabilang na dito si Lydia. At si Lydia ay tinakda ng Diyos na makarinig ng gospel mula kay Paul sa city na Philippi. At binuksan ni Lord ang kanyang puso na tanggapin ang kanyang narinig. So kung isipin po natin na kung ang Lord ang nagbubukas ng puso para tanggapin ang gospel, ang Lord din po ang pumipili kung sino ang maniniwala at makakarinig ng gospel. Di ba ba? Kung siya ang nagbubukas, siya rin po ang pumipili kung kaninong heart ang kanyang bubuksan. So ito po ang biblical concept ng eleksyon. Na nagsasaad na ang Diyos ay hindi mabibigong iligtas ang mga pinili niya bago pa man ang creation. Ang election na tinatawag ay ang pagtatakda o decree ng Diyos. So isa po ito sa mga katuruan, madami ang ayaw. Hindi po tanggap-tanggap ang katuruan ito sa iba. May mga nagsasabing Christian sila, ngunit hindi nila matanggap ang turo na eleksyon. Okay? Ang mga laban po sa turo ng eleksyon ay nagsasabi na hindi ito maaari dahil binigyan tayo ng free will. Yung po ang common na maririnig nyo, na may free will ang tao. Hindi po nila na-realize na ang free will at sinful heart ay pipiliin ang kahit ano except ang gospel ni Jesus Christ. Okay? So may iba naman po na nagsasabi na kung hindi totoo, na kung totoo man ang pagpili ng Diyos o ang election, ang sasabihin nila ay unfair ang Diyos. Hindi nila na-realize na kung gagamitin ng Diyos ang fairness, lahat tayo papunta ng impyerno. Mas pinili nila na akusahan ng Diyos kaysa yakapin ang grasya o grace na inaalok ng Diyos, ang gospel in Jesus Christ. So ang election po ay hindi lamang tungkol sa mga liligtas. Ang election din po ay tungkol sa method o means ng pagliligtas. So tama po na itinakda ng Diyos ang mga taong maliligtas gaya ni Lydia. At ito din po ang tandaan natin na itinakda ng Diyos ang paraan, ang means, ang method ng pagliligtas. At ang means ng pagliligtas ay ang gospel ni Jesus Christ. Wala pong ibang daan patungo sa kaligtasan na binigay ang Diyos maliban sa gospel ni Jesus Christ. Sa ating pong experience sa buhay bago tayo maging Christian, naaalala niyo ba yung time na hindi niyo alam ang gospel? May point in time ba na hindi niyo alam ang gospel? So, naaalala niyo ba yung time na wala kayong pakialam sa gospel? Evangelical, praise the Lord. Yeah. Diba? Naalala niyo ba yung time na corny yung gospel? Diba? Ba't hindi mo nag-church ka? Diba? yung karamihan nangyari. So, iba-iba po ang ating experience, pero may punto sa ating buhay na biglang may nagbago sa ating puso. Nagbago ang ating pananaw, nabuksan ang ating isipan, at biglang ang mga bagay-bagay na sinasabi ng gospel ay masarap na sa ating panlasa. Na-realize natin na totoo na tayo ay makasalanan at kailangan natin tagapagligtas. At nagpasailalim tayo sa Lordship ni Jesus Christ. Yun po ang nangyari kay Lydia at sa lahat ng tunay na kapatiran na naniniwala kay Jesus Christ. At dahil sa pagtanggap ni Lydia ng gospel sa sinabi ni Paul, Acts 16:15 says,
Acts 16:15, look in your Bible. And after she was baptized, and her whole household as well. Ito pang observation, believers identify themselves publicly as Christian by baptism. Para sa mga milestone ng ating buhay, lagi tayo may celebration. Diba? Milestone ng buhay, celebration. We want the public to know that we achieved something or we are at a certain stage of our life. Pagkatapos ng school, may graduation. Pag 18 years old, may debut. And the man or woman who received the Lord Jesus as his Lord and Savior would desire the world to know that he belongs to Jesus. That is why he or she would desire to be baptized. Kung tinanggap mo ang magandang balita, mayroong pagnanasa sa iyo na malaman ng mundo na hindi ka na kabilang sa kanila. Ninais ni Lydia na magpabaptize dahil niyakap niya si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Hindi lamang po si Lydia, maging ang kanyang nasasakupan ay narinig ang gospel at tinanggap din ang gospel at nagpabaptize. So pag-iinaw lang po, baptism does not make one a Christian. But a Christian, in obedience to the Lord Jesus, gladly undergo baptism. Ang credo baptism po ay ang pagbabaptize ng isang tao na ang masihan ay ang kanyang pinahayag na paniniwala sa gospel. Ito ay naglalarawan din po ng mga katotohanan na nakapaloob sa gospel. Ang kamatayan o death at muling pagkabuhay o resurrection ni Jesus Christ. Yun po yung baptism, yun yung picture. At habang ang isang Christian ay binabaptize, ipinapakita niya na siya ay kaisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. So ito ay panlabas na gawain na nagpapakita ng katotohanan ng gospel na pinanghahawakan ng isang bago Christian. So may iba na nagsasabing Christian sila, pero hindi sila nagpabaptize, at ang rason nila ay yung thief on the cross nga, di nagpabaptize. Sinabihan ni Jesus na, now you are with me in paradise. Diba? Yun nga daw, di nagpabaptize, nakapuntang langit. Diba? May mga pilosopotasyon na ganon. So natural na madami tayong pinapasang cross na nagtulak sa atin na tumanggap sa gospel. Okay. So katotohanan mo yun, di ba? So bukod tangi po ang thief on the cross na nakapako mismo sa gospel. So hindi po siya ang norm. Sa mga Christian na ayaw magpabaptize, bakit ayaw niyong sundin ang utos ni Jesus na sinasabi nyo at kiniklaim nyo na sinusunod nyo? Yun ang maaari nyo itanong sa kanila kung hindi sila nagpapabaptize. So hindi po sinisikret ang pagiging Christian. Ito po ay sinicelebrate at ang baptism po ay celebration para sa bagong Kristiyano at sa mga kapatirang saksi ng pagbabaptize. Ito ang inuutos ni Jesus at ito ang nakasulat sa Bible. Ito ang pagdidiwang ng mga kapatiran ating sinundan. So believers identify themselves publicly as Christians by baptism. So the Lord Jesus is pleased. He opened our hearts to embrace His gospel, and we identify as Christians through baptism because we believe the gospel. Okay? So point number 3. We are living the gospel together. Acts 16:15b says, nasa na yun? She urged us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. And she prevailed upon us. So itong maliit na passage na ito, my first observation of this passage is that believers of God loves the people of God. Ang mga tagasunod sa ng Diyos ay mahal ang mga kapatiran. Hindi po ba? Tama yun? So bilang isang negosyante ng purple na tela na napakamahal ng time nila, si Lydia ay may kaya sa buhay. Okay? Mayaman po si Lydia.
ang kanyang love and compassion ay binaling niya sa mga nagdala ng gospel na kanya pinaniwalaan. So, hindi na ibang tao kay Lydia ang mga tao nagdala sa kanya na gospel. Kinailangan pang kumbinsihin ni Lydia sila Paul dahil hindi basta-basta pumapayag si Paul sa mga benepisyo na galing sa iba, lalo na kung makaka-apekto ito sa paglalahad niya ng gospel. So, ang dedikasyon ni Paul sa pinapagawa niya kay Jesus ay hindi may tatanggi. Faithful si Paul. Kung ang mga influensya o benepisyo ay magiging sagabal, kanya itong tatanggihan at iisang sabi. Sa side naman ni Lydia ay bukal sa kanyang puso ang pag-offer ng matitirhan para kay Paul at mga kasama niya. Nauunawaan ni Lydia na si Paul ay dayo. Alam ni Lydia na tayo si Paul dahil nag-usap sila. At nangungupahan lamang sa isang lugar na hindi nila kilala at ilang araw pa lang silang dumating. Okay? Ang tulong na ibinigay ni Lydia ay isang malaking benepisyo, lalo na sa gawain ni Paul at ng kanyang mga kasama sa syudad na Philippi. So, ang question po para sa atin ay, kaya ba natin mahalin ang mga taong ibang-iba sa atin, ngunit kapareho natin nagmamahal kay Jesus? So, kaya ba natin gawin yun, na mahalin ang taong ibang-iba sa atin, di natin tayo pang itsura, di natin tayo pang galing, pero naniniwala kay Jesus. So, yun lang po yung tinanong ko. Kasi yung pagtulong at paggawa ng mabuti ay maaaring depende sa ating kakayahan. Ngunit lahat ng good works sa mga brothers and sisters natin ay nakaugat sa pagmamahal natin kay Jesus. So nakaugat po yun na mahal natin si Jesus, kaya natin minamahal ang kapatiran. At nakita natin ito kay Lydia sa pagpuno niya ng need nila Paul na lugar na matitirahan. Sabi nga ni Jesus sa John 13:35, By this, all people will know that you are my disciples, if you have love one for another. Okay? Believers of God loves the people of God. So my second observation for this verse is believers belong to a church. Ang mga tunay na Kristiyano ay kabilang sa simbahan. So ang mga Christian po ay dapat member ng church. So ang ginawa po ni Lydia ay hindi lamang bigyan na matitiran si Paul, ang lugar din ni Lydia ang naging lugar ng pagtuturo para kay Paul at kung saan maaaring magtipon ang mga naniniwala sa gospel. Dahil nasa lugar na ni Lydia si Paul at ang buong niyang sambahayan ay Christian na, si Lydia ngayon ay nasa loob na ng komunidad ng pananampalataya. Siguro mas hindi awkward sa English. Community of faith. So nasa loob na siya ng community of faith. Yan ang ibig sabihin ng simbahan. Isang komunidad ng mga nananampalataya. Ang local church ay isang community of believers. So hindi mo po ganun kalata ang idea na ito sa verse. Pero kung susuriin po natin ang missionary journey ni Paul sa Acts, sa bawat lugar na ipinapahayag ng gospel, lahat ng naniniwala ay tinipon, binaptize, at automatic church ang naturang group, ang naturang community. So yun po ang church. We are saved individually, but the Christian life is not meant by Jesus to be lived alone or in isolation. So niligtas po tayo ng mag-isa, pero hindi dinisenyo ni Jesus na ang Christian life natin ay solo life or lone ranger. So maybe may namit na kayong mga tao nang sinasabing nila that they are not religious but they are spiritual. May namit na ba kayo? May namit na akong gano'n. Na hindi daw po sila religious pero sila ay spiritual. Ang ibig ko nila sabihin na hindi sila religious ay hindi sila kasali sa simbahan. Hindi sila kaanib sa church. At ang meaning naman po ng spiritual ay direkta silang nananalangin kay Jesus. Ang connection nila kay God ang mas importante, hindi ang church, hindi ang religion. Kaya nila sinasabi, hindi sila religious pero sila ay spiritual.
So, maaari po natin itong challenge. Maaari po natin i-challenge ang mali nilang idea sa illustration ni Jesus mismo. So, pwede po natin sabihin ito. Sinasabi ni Jesus na siya ang pastol, ang Christian ay ang tupa, at ang simbahan ay ang kawan. Hindi ko po mapagkakamalan na ang isang tao ay tupa ni Jesus kung wala po siyang desire na mapabilang sa kawan ni Jesus. So, hindi ko po mapagkakamalang Christian ng isang tao kung wala siyang desire na umanib sa isang faithful at gospel preaching na church. Hindi po tugma, hindi po akma. Saliwa ang idea na yun. So Lydia longs to be with other believers. Lydia sees the need to be in the community of faith. Ganon din po ang totoo sa bawat Christians na nais nating na tayo na mga believers. Saan po ba tayo lalago sa pagkakakilala natin kay Jesus? Hindi ba? Sa simbahan. Saan po ba natin masusunod ng mga utos ni Jesus ukol sa pakikitungo sa iba, kundi sa simbahan o sa church? Saan ba lalago ang ating character na maging katulad ni Jesus? Walang ibang lugar kundi sa church kung saan sama-sama tayong sumusunod sa mga inuutos ni Diyos na itinuro sa atin ni Jesus. It is a need for believers to belong to a local church. So my last observation for this passage is believers join the cause of the gospel. When Lydia believed the gospel, she never kept the gospel for herself. Napansin niyo po yan? Hindi niya kinip ang magandang balita para sa kanya lamang. She shared it with her household, and the gospel that was given to her by Paul was shared also to her household. So pagtanggap ni Lydia ng gospel, agad niya itong shinare sa kanyang sambahayan at lahat sila ay naniwalagan, binuksan ng Diyos sa kanilang puso at niyakap nila ang gospel. So hindi po mabawawasan ang ating kaligtasan kung nag-share tayo ng gospel. Maaari po tayong mag-share ng gospel at hindi nababawasan o maaaring mas nag-uumapaw po ang ating may mabahagi sa iba. So hindi lang po si pastor ang taga-evangelize. Tandaan po natin ito, hindi lang si pastor ang taga-evangelize. Kaya po masigasig ang pagtuturo at pagsagot sa inyong mga question para po may maibaon tayo sa ating isip at puso paglabas natin sa sanlibutan para sa mundo. Ang panalangin po ng pastor ay mapuno ang inyong kanya-kanyang puso ng gospel para sa 6 na araw na hindi kayo magkita ay aapaw galing sa inyo ang gospel patungo sa ibang tao. So hindi man po obvious para sa inyo, pero kayo po ay sinusuri ng mga nakapaligid sa inyo bilang isang tao at bilang kaanin ng Diyos. Hindi nyo man po napapansin yun, pero tinitignan kayo. Simula nang nalaman kayo ay member ng Living Word Gospel Church. May mga taong nakatingin sa inyo. Kung naririnig nila na nababanggit nyo ang gospel, o may nakita silang kakaiba sa inyo dahil sa ipinamumuhay nyo, ang gospel ay mapapansin nila na may something na kakaiba sa inyo. That can become an opportunity para makausap po natin sila. Our good works, our health, our relationships ay maaari po natin gamitin para abutin sila ng gospel. Sabihin po natin ang gospel. Sagutin natin ang tanong nila. Kung hindi man natin alam ang sagot sa tanong nila, alamin at balikan sila. Diba? Pwede naman po sabihin, hindi ko alam. Tanungin mo si pastor, balikan kita. Pwede po yung sagot na gano'n na. Hindi kailangang Ernie Baron tayo lahat na may masasabi ka agad na something na punchline. Kung hindi po natin kaya madiscuss ang gospel, ay invite natin sila sa church. O dahil sa conversation natin sa kanila, pwede natin i-lead na ma-invite sila sa church. So tulad ni Lydia, na ipinagamit kay Paul ang kanyang bahay para sa gawain,
Bawat isa po sa atin ay kabilang na sa laban ng pag-preserve ng gospel sa loob ng simbahan at pag-spread ng gospel sa buong city, sa buong syudad ng Puerto Princesa. So I encourage everyone to appreciate every Sunday na nag-gather po ang church para sa service. Kasi dito po tayo sama-samang lumalago sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesus. At ito po ang weekly witness na ang gospel ay present sa Puerto Princesa. So believers join the cause of the gospel. So I hope and pray na na-encourage po tayo sa napag-aralan natin kung papaano ang Christian life. Galing po sa passage ng conversion ni Lydia sa Philippi. So isa po ito sa madaming presentation sa Bible, madami pa po, kung anong itsura ng Christian life. So may dadagdag po natin sa ating understanding na we who have heard and believed the gospel ought to live the gospel among other believers. Tayo po na nakarinig at tumanggap sa gospel ay papamuhay natin ng magandang balita kasama ng church, kasama ng kapatiran. Doon po tayo lalagay. Doon po natin maipapamala sa mundo na may pag-asa, may kapatawaran sa kasalanan, at may pag-asa na makikita natin ang ating Diyos ng harap-harap. So let us pray. Father God, salamat po na madami sa inyo. Sa inyong pagliligtas na isinakatuparan niyo po sa pagpapadala ng aming Panginoon Jesus sa sabsaban, namuhay siya ng walang kasalanan, namatay siya ng pagsasakripisyo, at muli niyo siyang binuhay pagkatapos ng 3 araw para umakyat sa inyong kanang kamay. Kung saan naging posible ang pangako niya na kapatawaran sa aming mga kasalanan, pagbabati sa inyo at kapayapaan sa aming puso, at may pag-asa po kaming mabuhay na mabuli kasama niya at dadalhin niya kami sa piling niyo. Ito ang dalangin sa pangalan ng Jesus.